Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang silid-dalawan ay amoy panlinis at mumurahing kape. Para bang hindi ito kailanman nilayon upang maglaman ng pagmamahal. Kundi mga patakaran at mahigpit na binabantayang mga minutong pagdalaw lamang. Nakaupo si Amara sa matigas na plastik na upuan, nakapatong ng tuwid ang mga palad sa kanyang mga tuhod habang malakas ang kabog ng kanyang dibdib sa pagtitig sa pinto. Bawat segundo ay tila humahaba, manipis at mahigpit na parang kawad na anumang oras ay maaaring mapatid. Pagkatapos ay bumukas ang pinto. Mommy! Rumagasa si Lucas papasok, isang munting ipuipo na nakasuot ng t-shirt na may larawan ng dinosaur habang tumatalbog ang kanyang backpack sa likuran niya. Hindi na malaya ni Amara na nakaluhod na pala siya, nakabuka ang mga bisig upang salubungin siya. Bumagsak ang maliit nitong katawan sa kanyang dibdib at niyakap niya ito na para bang hindi na niya kailanman bibitawan. Ibinaon niya ang mukha sa buhok nito, nilalanghap ang amoy ng shampoo nito. Mainit at pamilyar. Nako, anak, bulong niya, nanginginig ang tinig. Miss na miss kita. Bahagyang umurong si Lucas at pinagmasdan siya gamit ang malalaki at hindi kumukurap nitong kayumangging mga mata. Bakit hindi ka makauwi, mommy? Parang sinaksak sa dibdib si Amara ng tanong na iyon. Pinaglalaruan niya ang zipper ng kanyang bag, hindi mapakali ang maliliit niyang mga kamay. Ayoko sa bahay ni Daddy. Gusto ko ang kwarto ko. Gusto ko ang higaan ko. Gusto ko ikaw. Nagsikip ang dibdib ni Amara, ngunit bago pa siya makapagsalita, muli nang nagsalita si Lucas sa mahina at nanginginig na tinig. At saka si Daddy. Pinalitan niya ang paaralan ko. Napigil ang paghinga niya. Ano? Sabi niya mas malapit daw iyon sa bahay niya, mahina at nakatungong sambit ni Lucas habang nakatitig sa kanyang sapatos. Pero ayoko doon. Wala akong kakilala. Wala akong kaibigan doon. Hindi niya kilala ang mga guro. Pakiramdam niya kakaiba. Nanginig ang kanyang mga labi. Sa dati kong paaralan, kilala ako ng lahat. Masaya ako roon. Gustong-gusto ko kapag ikaw ang naghahatid sa akin tuwing umaga. Inabot ni Amara ang kanyang kamay, ngunit sa halip ay hinila lamang ni Lucas ang strap ng kanyang backpack, balisang kinakalikot iyon. Gusto ko lang bumalik sa dati, mommy. Noong tayo lang. Noong pakiramdam ko. Normal ang lahat. Parang nasusunog ang lalamunan ni Amara habang pilit siyang umiti. Marupok at nanginginig. Malapit na, anak. Inaayos lang ni mommy. Ang lahat. Ngunit habang ibinabaon ni Lucas ang mukha nito sa kanyang balikat, magulong umikot ang mga isipin ni Amara. Ito ba ang dahilan kung bakit pinalitan ni Ethan ang paaralan ni Lucas? Upang lalo siyang mahirapan? Upang isa-isang putulin ang maliliit na piraso ng buhay na minsan nilang pinagsaluhan hanggang wala nang matira sa kanila? Hindi lang ito tungkol sa kaginhawahan. Pakiramdam niya isinadya iyon. Para bang bawat desisyon ay isa na namang pader na itinayo sa pagitan niya at ng kanyang anak. Isang paraan upang mas mapabilang si Lucas sa mundo ni Ethan kaysa sa kanya. Tinangay ng kaisipang iyon ang natitira niyang lakas at nag-iwan lamang ng tahimik at unti-unting lumalalim na kirot. Sumimangot si Lucas. Malungkot ka ba? Mabilis na kumurap si Amara, pinipigilang pumatak ang mga luha. Kaunti lang. Pero ayos na ako ngayon. Dahil kasama kita. Mula sa sulok ng silid, marahang naglinis ng lalamunan ang social worker. 5 minuto na lang, mahinahon nitong sabi, na para bang kayang pag-aani ng malumanay na mga salita ang kalupitan ng oras na mabilis na nauubos. 5 minuto. Mas hinigpitan ni Amara ang yakap kay Lucas, pilit isinasa puso ang bawat detalye. Ang bigat nito sa kanyang mga bisig, ang dampi ng buhok nito sa kanyang pisngi, ang tibok ng puso nito laban sa kanyang dibdib. Ayaw niyang makalimot. Hindi niya kayang kalimutan. Mahal mo ba ako? Mahina nitong bulong sa kanyang damit.
May kung anong nabasag sa loob ni Amara dahil sa mga salitang iyon. Higit pa sa anumang bagay sa mundong ito, mariin ngunit mahinang tugon niya. Hinawakan niya ang maliit nitong mukha gamit ang dalawang kamay, pinipilit na titigan ito kahit lumalabo na ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Makinig ka sa akin, anak. Kailangan mong tandaan ito. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak ay hindi nauubos. Kahit nasaan man ako, mamahalin kita habang ako'y nabubuhay. Huwag mong hayaang may magsabi ng kabaligtaran. Ano man ang sabihin nila, kumapit ka rito. Lagi kang mananatili sa puso ko. Idinikit niya ang noo sa noo nito, mahigpit na kumakapit na para bang maikakandado nilang dalawa ang sarili nila sa iisang katotohanang iyon. Ang tanging bagay na hindi kailanman maaagaw ni Ethan mula sa kanya. Tumango si Lucas na para bang naniniwala ito sa kanya. Na para bang sapat na iyon. Ngunit habang unti-unting naubos ang mga minuto, habang sinasabi ng social worker na oras na, habang dahan-dahang kumakawala ang kamay ni Lucas mula sa kanya, pakiramdam ni Amara ay muli na naman siyang nawalan ng laman. Sa labas ng sentro, nakaupo si Ethan sa kanyang sasakyan. Nanatili siya roon. Lagi siyang nananatili. Kahit hindi niya kayang pumasok. Mula sa likod ng tinted na salamin, nakita niyang tumakbo si Lucas papunta sa mga bisig ni Amara. Nakita niya kung paano ito yakapin ni Amara na tila nakasalalay roon ang buong buhay nito. At Diyos ko, unti-unti siyang nilalamon ng konsensya. Ngunit sa kanya naaalala, si Lucas na naiwan sa paaralan. Si Amara, maputla at halos hindi humihinga sa higaan ng ospital. Mas hinigpitan niya ang hawak sa manibela, naninigas ang kanyang panga. Para ito sa kanya, paulit-ulit niyang sabi sa sarili. Para kay Lucas. Kailangan niya ng matatag na buhay. Kailangan niya ako. Ngunit mapait ang lasa ng mga salitang iyon. Napatingin siya sa rearview mirror, sa bakanting car seat kung saan maya-maya lang ay upo si Lucas. Kahit paano, mayroon ng ligtas na lugar ang anak niya ngayon. Ang kondominium na ibinigay sa kanya ni Judy Ann. Pansamantala lang iyon, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili, hanggang sa tuluyang maging maayos ang lahat. Hindi pa niya sila inililipat sa tirahan ni Julian. Hindi pa. Nais ni Judy Ann na maging bahagi ng buhay ni Lucas. Ngunit humingi muna si Ethan ng panahon. Kailangan munang makapag-adjust ni Lucas, kailangan muna nitong maramdamang ligtas siya bago ipakilala sa iba. Sa ngayon, silang mag-ama lamang ang naroon sa kondominium. Iyon ang tamang desisyon. Ang ligtas na desisyon. Kaya bakit pakiramdam niya ay mali ang lahat? Pagkalipas ng 2 buwan, ang silid ng hukuman ay tila isang katayan. Tuwid na nakaupo si Amara sa kanyang upuan, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa kanyang kandungan, habang pilit niyang binabaliwala ang mabigat at nakapipigil na pakiramdam ng mga dingding na yari sa mamahaling kahoy. Ang mahihinang bulungan sa paligid, at ang presensya ni Ethan na ilang hakbang lamang ang layo mula sa kanya. Nakaupo si Miranda sa tabi niya, nakapatong ang matatag nitong kamay sa kanyang tuhod upang pakalmahin siya. Huminga ka, mahina nitong bulong, ngunit kahit ang simpleng paghinga ay tila imposible. Ang abogado ni Ethan. Matangkad, elegante, at nakasuot ng mamahaling 3-piece suit na marahil ay mas mahal pa kaysa sa kanyang sasakyan. Ay larawan ng ganap na kahinahunan. Kalma. Mapanganib. Ang sarili niyang abogado ay patuloy na nagbubulong ng mga huling salitang pampalakas ng loob. Ngunit iyon ay tila marurupok at hungkag na mga katagang walang kakayahang protektahan siya sa mga darating. Halos hindi man lamang siya tingnan ni Ethan. Nang magsimula ang pagdinig, ipininta ng kampo nito si Ethan bilang responsableng magulang. Maaasahan. Matagumpay. Isang lalaking kumilos lamang upang maprotektahan ang kanyang anak. At si Amara? Isang asawang hirap sa buhay. Isang hindi matatag na ina. Ang labis na pag-inom ng gamot ay hindi itinuring na sigaw para sa tulong. Sa halip, binaluktot nila iyon bilang patunay na isa siyang panganib sa sarili niya. Bawat salita ay tila humihiwa sa kanya. Gusto niyang sumigaw, hindi ninyo ako kilala. Hindi ninyo alam kung ano ang isinuko ko, kung sino ang naging ako para sa kanya. Ngunit walang pakialam ang hukuman sa damdamin. Ebidensya lamang ang mahalaga roon. Nang matapos ang lahat, bumagsak ang martilyo ng hukom na parang putok ng baril. Pinagkakalooban ang diborsyo.
Ang buong pisikal at legal na kustodya ng menor de edad na bata ay iginagawad sa naghain ng kaso, si Ethan Mendoza. Ang kabilang panig ay bibigyan ng pinangangasiwaang pagdalaw. Natapos ang mundo niya sa loob lamang ng isang paghinga. Pagkaraan, may mahina pang sinasabi ang kanyang abogado tungkol sa mga maaaring gawin. Mga apela. Mga negosasyon. Ngunit halos wala nang narinig si Amara. Ang mga salita ay bumagsak lamang na parang tubig sa matigas na bato. Si Miranda ang tumulong sa kanyang makatayo, matatag ang kamay nito sa kanyang likuran. Halika na. Ilabas muna kita rito, mahina nitong sabi. At doon lumapit si Ethan sa kanila. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Inayos ko na para manatili sa iyo ang bahay, sabi niya sa tonong walang emosyon. Formal. Parang negosyo lamang. Pati ang sasakyan. Nakapangalan na iyon sa iyo ngayon. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Amara. Premyo ba ito bilang pampalubag loob? Bahagyang napangiwi si Ethan ngunit hindi sumagot. Ibinigay niya kay Amara ang bahay. Ang sasakyan. Ngunit hindi ang tanging bagay na gusto niya. Hindi si Lucas. Humakbang si Miranda pasulong at humarang sa pagitan nilang dalawa, matalim ang tinig nito. Sa tingin mo ba mababawi niyan ang ginawa mo? Sinira mo ang buhay niya, tapos ngayon maghahagis ka ng mumunting kapalit na para bang maaayos niyon ang lahat. Lalong tumigas ang panga ni Ethan, na natiling hindi mabasa ang kanyang mukha. Hindi ikaw ang kausap ko, Miranda. Hindi nga, mabilis nitong sagot, nagliliyab ang mga mata. Tungkol ito sa babaeng winasak mo at sa batang ginagamit mo bilang panangga. Tama na, mahinang sabi ni Ethan, ngunit matalim ang boses nito. Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin. Para kanino? Para kay Lucas? O para matahimik ang konsensya mo? Bumigat ang katahimikang sumunod. Walang sinabi si Amara. Nakatitig lamang siya kay Ethan at muli niyang hiniling. Hindi sa unang pagkakataon. Nasanay maramdaman nito kahit kaunting bahagi man lamang ng hungkag na sakit na unti-unting sumasakmal sa kanya. Si Miranda ang nagmaneho. Tahimik ang biyahe pa uwi mula sa hukuman, puno ng uri ng dalamhating hindi na nangangailangan ng salita. Nakatitig lamang si Amara sa bintana ng sasakyan, ngunit wala naman talaga siyang nakikita. Mahigpit na magkahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan hanggang sa mawalan na iyon ng pakiramdam, ngunit hindi niya magawang pakawalan ang sarili. Nang huminto sila sa harap ng bahay, pinatay ni Miranda ang makina at sumulyap sa kanya. Halika na, mahina nitong sabi. Pumasok tayo. Hindi sumagot si Amara. Basta na lamang niya binuksan ang pinto at bumaba ng sasakyan, kumikilos na parang wala talaga siya roon. Sumunod agad si Miranda sa likuran niya. Hindi nito balak iwan si Amara ng mag-isa. Hindi ngayon. Ilang linggo na rin itong nananatili roon, natutulog sa guest room at tinitiyak na hindi tuluyang gumuho ang kanyang kaibigan. Pagpasok nila sa loob, napakatahimik ng bahay. Halos inaasahan ni Amara na maririnig niya ang mga yabag ni Lucas, ang halakhak nitong umaalingaw sa mga dingding. Ngunit katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya. Ibinagsak niya ang kanyang bag sa mesa at nanatiling nakatayo roon, nakatitig sa walang lamang sala. Ang parehong bahay na ibinigay sa kanya ni Ethan. Ngunit ngayon ay mas mukha itong isang musilyo. Marahan niyang hinaplos ang gilid ng sopa kung saan madalas maupo si Lucas. Dumaan siya sa hapagkainan kung saan dati silang tatlong sabay na kumakain. Bawat silid ay tila pinamumugaran ng mga alaala. Bawat sulok ay sumisigaw ng buhay na wala na ngayon sa kanya. Unti-unting lumuhod si Amara sa malamig na sahig, habang dinudurog siya ng bigat ng lahat ng nangyari. Nawala sa kanya ang kanyang asawa. Nawala sa kanya ang kanyang anak. Inialay niya ang buong buhay niya para rito, hinubog ang sarili upang maging babaeng sinabi nitong kailangan nito. At sa huli, pinili pa rin itong lumayo na para bang ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay walang halaga kundi abo lamang. Ipinagpalit niya ang kanyang mga pangarap, ang kanyang halakhak, maging ang sarili niyang pagkatao, para sa isang pag-ibig na nangakong mananatili habang buhay. Ngunit madaling mangako kapag gusto ka pang manatili ng isang tao. At ganoon din kadaling baliin ang mga pangakong iyon kapag ayaw ka na niyang hawakan. At ngayon, hindi na alam ni Amara kung ano pa ang natitira sa kanya. Ang bahay?
Ang sasakyan? Mga papremyong papel para sa buhay na hindi na naman talaga kanya. Niyakap ni Amara ang kanyang mga tuhod papalapit sa dibdib habang marahang umuugoy ang katawan niya, kasabay ng tahimik na hikbing nagpapayanig sa kanya. Si Lucas ang naging sandigan niya. Ang tanging bagay na pumipigil sa kanya upang tuluyang malunod sa dilim. Ngunit ngayon, naputol na ang tali na kumakapit sa kanya, at wala na siyang ibang magawa kundi ang unti-unting lumubog. Sa unang pagkakataon, napaisip si Amara kung talagang nakatakda ba siyang makaligtas sa buhay na ito. Marahang lumangit-ngit ang pinto sa likuran niya. Sumunod pala si Miranda sa loob. Lumuhod ito sa tabi niya at niyakap siya mula sa gilid, na para bang pilit siyang pinipigilang tuluyang mabasag. Huwag mong gawin ito sa sarili mo, pabulong nitong sabi. Pakiusap. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Amara, namumugto at basa ang kanyang mukha. Ano pa ba ako ngayon, Miranda? Ano pa ang natitira sa akin? Mariing napakurap si Miranda bago siya muling yakap ng mahigpit. Nanay ka pa rin niya. Nandito ka pa rin. Kailangang may ibig sabihin iyon. Hindi ko na nga alam kung sino pa ako, mahina niyang bulong. At sa unang pagkakataon mula nang bumagsak ang martilyo ng hukom sa hukuman, hinayaan niyang tuluyang bumuhos ang kanyang pag-iyak. Malalim at wasak na mga hikbi na yumanig sa buo niyang katawan. Umupo si Miranda sa tabi niya at inakbayan ang nanginginig niyang mga balikat. Kung ganoon, hahanapin natin iyon, sabi ni Miranda. Isang araw sa bawat pagkakataon. Ngunit hindi sumagot si Amara. Dahil sa mga sandaling iyon, hindi na sigurado si Amara kung mayroon pa bang bahagi ng sarili niyang karapat-dapat iligtas. Mas lumapit si Miranda, naging matatag ang tinig nito. Halos nag-utos. Makinig ka sa akin, Amara. Tama na. Umiyak ka na, nadurog ka na. Ngayon, lumaban ka naman. Patunayan mo sa kanila, sa hukuman, kay Ethan, na ikaw ang ina ni Lucas at karapat-dapat ka para sa kanya. Matalino ka, Amara. Noon pa man matalino ka na. Panahon na para gamitin mo iyon. Tumayo ka. Magtrabaho ka. Buuin mong muli ang sarili mo. Dahil kailangan ka ni Lucas. Nakatitig si Amara sa kanya sa pamamagitan ng namamagang mga mata, habang ang mga salita ni Miranda ay tila humihiwa sa makapal na ulap sa kanyang isipan. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tama ito. Kapag hindi siya lumaban, mananalo si Ethan. Maaagaw nito ang lahat sa kanya. Hindi lamang si Lucas kundi pati ang huling natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi niya kayang mawala ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, tahimik na nangako si Amara sa sarili. Babangon siya. Lalaban siya. Para kay Lucas. Palaging para kay Lucas. Lumipas na ang isang linggo mula nang magsimulang maghanap ng trabaho si Amara. 7 mahahabang araw ng walang tigil na pagtingin sa mga job listing, pag-aayos ng kanyang application, at pagdalo sa mga panayam kung saan pakiramdam niya iisa siyang estranghero sa sarili niyang pagkatao. Tuwing umaga, paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili kung bakit niya ito ginagawa. Para kay Lucas. Para sa kanyang munting anak. Ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Hindi na lamang ito tungkol sa simpleng pag-survive. Isa na itong laban. Isang pakikipaglaban para sa karapatang manatili si Lucas sa kanya, upang maprotektahan ito mula sa lalaking minsang naging asawa niya. Ang parehong lalaking dumurog sa kanyang puso sa mga paraang hindi niya kailanman nagawang ikwento ng buo. Si Miranda ang naging sandigan niya sa lahat ng iyon. Tinulungan siya nitong ayusin ang kanyang CV, magsanay para sa mga interview, at maging makiusap sa ilang kakilala upang mabigyan lamang siya ng pagkakataong makapasok. Napakagaling mo, Amara, higit sa isang beses nang sinabi ni Miranda sa kanya. Nakalimutan mo lang kung paano muling maniwala sa sarili mo. Ngunit hindi ganoon ang tingin ni Amara sa sarili niya. Pakiramdam niya ay kinakalawang na siya. Ang mga taon ng pagiging buong panahong asawa at ina ay tila nagpawala sa talas na dati niyang taglay. May panahon noon na kaya niyang pumasok sa isang silid ng puno ng kumpiyansa, tangan ang mga ideya at estratehiyang labis na hinahangaan ng mga kliyente. Ngunit iyon ay bago pa ang kasal. Bago niya ipinagpalit ang mga boardroom para sa silid ng sanggol, at bago niya hinayaang kumbinsihin siya ni Ethan sa mga pangakong aalagaan siya nito,
na parabang ang pagtalikod niya sa sariling karera ang tamang desisyon. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko. May mga panayam na nag-iwan sa kanya ng pagdududa sa sarili na parabang lalo siyang lumiit. Nakikita niya iyon sa paraan ng pagsulyap ng mga recruiter sa malaking pagitan ng kanyang employment history at halos marinig niya ang mga tanong na hindi man sabihin ay malinaw na ipinapahiwatig. Kaya mo pa bang makasabay? Ngunit sa tuwing sumusulpot ang pagdududang iyon, naiisip niya ang mukha ni Lucas. At muli niyang pinipiling magpatuloy. Pagkatapos, isang umaga, nakita niya iyon. Isang job opening sa Venture and Corporation. Agad na kumirot ang kanyang sikmura. Dating kumpanya ni Ethan. Muntik na niya itong lampasan sa pag-scroll. Ngunit hindi pumayag si Miranda. Nabalitaan kong napakalaki nilang magpasahod. At ang benefits, talagang mahusay. Branding at marketing firm ito, Amara. Tugma ito sa degree mo at sa dati mong karanasan. At iyong sahod, makakaya mong kumuha ng abogado na kayang paiyakin si Ethan sa korte. Napapikit si Amara sa pagbanggit ng pangalan nito, sariwa pa rin ang sakit na dulot niyon. Miranda, dating kumpanya iyon ni Ethan. At ano naman kung dating kumpanya ito ni Ethan? Sagot nito agad. Hindi ka naman nag-a-apply para magtrabaho para sa kanya. Nag-a-apply ka para sa sarili mo. Kailangan mo ito. At saka, matagal na siyang wala roon. Kinagat ni Amara ang kanyang labi. Kinamumuhian niyang tama si Miranda. Kahit subukan mo lang, muling pangkumbinsin ito. Kung wala man, dagdag practice rin iyon sa interview. Kaya ginawa niya. Ipinasa niya ang kanyang application habang nanginginig ang mga daliri, lubos na umaasang wala rin namang mangyayari rito. Ngunit makalipas ang ilang araw, tumunog ang kanyang telepono. Nais siyang interviewin ng Venture and Corporation. Pagkatapos ng pakikipagpulong niya sa HR, pakiramdam ni Amara ay lutang siya. Hindi ang mga tanong ang gumulo sa kanya, kundi ang mismong HR manager. Si Ginang Jessica, isang elegante at maayos magsalitang babae na nasa huling bahagi na ng kanyang 40, ay tila agad siyang nakilala. Dating asawa ni Ethan. Hindi inaasahan ni Amara ang matalim na hapding sumunod doon. Ang nakakapasong hiya na biglang bumalot sa kanya. Pagkatapos ng interview, habang palabas sila ng silid, bahagyang ibinaba ni Ginang Jessica ang kanyang tinig. Nalungkot akong marinig ang tungkol sa diborsyo ninyo. Kilalang-kilala ko si Ethan. At sa kumpanyang ito, wala yatang babaeng empleyado na hindi niya sinubukang lapitan. Natigilan si Amara. Mas masakit ang mga salitang iyon kaysa sa inaasahan niya. Ibig sabihin, mas kilala pa pala ng ibang tao si Ethan kaysa sa kanya mismong asawa noon. Napakawala si Amara ng mapait na tawa pagkalabas niya ng gusali. Tinatawanan niya ang sarili niyang kahangalan. Kahangalan dahil naniwala siyang ang lalaking minahal niya ay maaaring maging iba pa sa kung ano talaga itong kilala ng lahat. Kahangalan dahil kahit ngayon may bahagi pa rin ang puso niyang patuloy na nagmamahal dito. Isang sirang bahagi na pilit pa rin kumakapit. At saka dumating ang tanong na kinamumuhian niyang naiisip pa niya. Iyon ba ang dahilan kung bakit gusto ni Ethan ang diborsyo? Nagsawa na ba ito sa kanya o sadyang napagpasyahan lamang nitong hindi na siya nababagay sa buhay na gusto nito? Mabilis na itinulak ni Amara palayo ang mga kaisipang iyon. Hindi niya maaaring hayaan ang sarili na tuluyang lamunin ang pagkalugmok, lalo na ngayon. Sa sandaling ito, iisa lamang ang mahalaga. Ang makahanap ng trabaho, matiyak ang kanyang kinabukasan at ipaglaban si Lucas. Ilang araw pa ang lumipas bago dumating ang email. Binabati ka namin. Ikinalulugod naming ialok sa iyo ang posisyon bilang Junior Associate, Branding and Strategy Team at Venture and Corporation. Matagal na nakatitig si Amara sa screen. Dapat sana'y masaya siya. Ngunit sa halip, halo-halong damdamin ang naramdaman niya. Ang pagtatrabaho roon ay nangangahulugang paglalakad sa parehong mga pasilyong minsang nilakaran ni Ethan. Nangangahulugan din itong posibilidad na pagdugtong-dugtungi ng mga tao ang kanyang pagkatao at pagbulungan siya bilang dating asawa nito. Umaasa siya. Nagdarasal siya. Nasanay sarilinin na lamang iyon ni Ginang Jessica. Nang sabihin niya kay Miranda ang tungkol sa alok na trabaho, hindi siya hinayaang magdalawang isip ng matalik niyang kaibigan. Amara, tanggapin mo iyan.
Huwag mong pansinin ang mga chismis. Patunayan mong mali sila. Ipakita mo kung sino ka. Kapag nakita nila kung ano ang kaya mong gawin, wala nang magmamalasakit kung sino ka noon. At ganoon na lamang natagpuan ni Amara ang sarili niyang pumapayad. Ang unang araw niya sa Venture and Corporation ay tila pagpasok sa mundong hindi para sa kanya. Ang gusali ay moderno, napapalibutan ng salamin at puno ng tahimik na kumpiyansa ng mga taong alam na mahusay sila sa kanilang ginagawa. Magiliw naman ang kanyang team leader na si John Prito. Isa-isa siya nitong ipinakilala sa branding team at sa iba pang bagong empleyadong kasabay niyang magsisimula. Pagkatapos ay sumunod ang paglilibot kasama si Ginang Jessica. Magalang na nakikinig si Amara nang biglang magbago ang atmosfera sa paligid. Umalingaw-ngaw sa espasyo ang tunog ng mga yabag. Kalmado. Tiyak. Punong-puno ng otoridad. Ginoong Escudero, mabilis na sabi ni Jessica, at agad nag-iba ang tono nito tungo sa paggalang. Ang punong ehekutibong opisyal namin. Lumingon si Amara. At nakita niya ito, Maxwell Escudero. Matangkad ito, malapad ang mga balikat, at napakakisig sa suot nitong maitim na suit. Yaong tipong hindi lamang basta tinahi para bumagay sa isang lalaki, kundi para sa lalaking kayang ariin ang bawat silid na pinapasukan nito. May kakaibang presensya ito na kusang nagpapatuwid sa tindig ng mga tao, isang uri ng kapangyarihang hindi na kailangang ipahayag pa. Ginoong Escudero, sila po ang mga bagong empleyado natin, sabi ni Jessica. Umaasa kaming magiging maayos ang pagtutulungan nila at makapagbibigay ng mga resultang karapat-dapat para sa kumpanyang ito. Dumaan ang mga mata nito sa grupo. At pagkatapos ay huminto. Sa kanya, bahagyang napigil ang paghinga ni Amara nang magtama ang kanilang mga tingin. Hindi iyon nagtagal. Marahil 1 o 2 segundo lamang. Ngunit sapat na iyon upang guluhin siya. Walang ngiti. Walang magiliw na init. Tanging isang tahimik ngunit mapanuring titig na nagparamdam sa kanya na para siyang nakatayo sa ilalim ng ilaw ng entabladong hindi naman niya gustong akyatin. Siya ang unang umiwas ng tingin. Marahan niyang isinukbit sa likod ng tainga ang nalaglag na hibla ng buhok, umaasang walang nakapansin sa bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Isa-isang pinakilala ni Jessica ang lahat. Nang siya na ang turno, mahina niyang sinabi, Amara Cruz. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Bahagya lamang itong tumango bago muling nagpatuloy. Ngunit nang makarating ito sa opisina nito kalaunan, nanatili sa isip nito ang pangalan. Amara Cruz, mahina nitong ulit sa sarili. May sinabi ka ba, Maxwell? Tanong ni Bert, ang kanyang personal assistant. Amara Cruz. Parang nakita ko na ba siya dati? Nagkibit balikat si Bert. Gusto mong alamin ko. Bahagyang humiti si Maxwell. Kahit hindi ko sabihin, gagawin mo rin naman, hindi ba? Tama, nakangising sagot ni Bert. Bihira kang maging interesado ng ganyan sa isang babae. Hindi ganoon iyon, sabi ni Maxwell habang umiiling. Parang, pamilyar lang talaga siya. Iwinaksi niya ang iniisip. Anong oras na ang susunod kong meeting? Ngunit sa kaibuturan niya, hindi niya maalis iyon sa isip. Sino ba si Amara Cruz? At bakit tila may ginising ang mukha nito sa kanyang alaala? Parang isang piraso ng sandaling halos nalimutan na niya. Kinabukasan, pumasok si Bert sa opisina ni Maxwell habang may dalang manipis na folder. Heto, sabi niya sabay bagsak nito sa mesa. Tumaas ang isang kilay ni Maxwell. Ano ito? Files ni Amara Cruz, payak na sagot ni Bert. Binuksan iyon ni Maxwell at mabilis na sinulyod ng tingin ang mga pahina. Diborsihada, mahina niyang sambit. May degree sa marketing. 7 taon na walang trabaho. At pagkatapos ng graduation, napakaikli lang ang naging karanasan niya sa trabaho. Sumandal siya sa kanyang upuan habang marahang tinatapik ang folder sa kanyang palad. Paano siya inaprubahan ng HR? Dahil lang ba sa degree niya? Halos wala naman siyang sapat na karanasan. Ngumisi si Bert. May mas interesante kang hindi napapansin. Alam mo ba kung sino ang dating asawa niya? Matalim ang tinging ibinigay ni Maxwell. Tama na ang paligoy-ligoy, Bert. Sabihin mo na. Nagtaas ng mga kamay si Bert na tila sumusuko. Sige na nga. Ethan Mendoza.
May naaalala ka ba? Bahagyang tumigas ang panga ni Maxwell. Siyempre kilala niya ang pangalang iyon. Si Ethan Mendoza, Senior Account Manager. Ang lalaking basta na lamang umalis at nagsumite ng resignation matapos mapahiya sa isang presentasyon, bagay na lalo lamang nagpatibay sa lahat ng pagdududa ni Maxwell tungkol sa tunay nitong kakayahan. Dating asawa niya si Amara, dagdag pa ni Bert, halatang nasisiyahan sa ibinubunyag niya. Naalala mo yung mga iskandalong kinasangkutan ni Ethan? Malamang iyon ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Mariing isinara ni Maxwell ang folder. Ginoong Wenceslao, tapos na ba tayo sa tsismisan? Malamig niyang sabi at tila hiniwa ng tono niya ang katahimikan sa silid. Ngunit mumiti lamang si Bert. Sinasabi ko lang naman. At oo nga pala, naalala ko na kung saan mo siya nakita noon. Sa gala. Noong unang beses kang humawak dito sa kumpanya. Kasama niya noon si Ethan. Hindi sumagot si Maxwell, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang gabing iyon. Saglit na bumalik sa isip niya ang alaala. Gayunpaman, wala pa ring paliwanag kung bakit narito si Amara. Kung bakit naisip ng HR na nararapat siya sa kumpanyang ito. Dahil ba sa awa? Hindi iyon gusto ni Maxwell. Hindi niya kailanman nagustuhan ang paghahalo ng personal na awa sa negosyo. Nanatiling tuwid at halos hindi makagalaw si Amara habang nakaupo sa mahabang mesa ng executive boardroom na makintab na parang salamin. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang paghinga. Isang buwan pa lamang siya sa bago niyang posisyon sa Venture and Corporation, ngunit nagawa na niyang manatiling tahimik, ituon ang sarili sa pag-aaral ng trabaho at umiwas sa labis na atensyon. Ngunit ngayong araw wala nang mapagtataguan. Ito na iyon. Ang una nilang malaking presentasyon sa harap mismo ni Maxwell Escudero. Ilang araw nang naghahanda ang branding team. Paulit-ulit silang sinanay ni John Prito, ang kanilang team leader. Matitindi kong magtanong si Maxwell. Ganoon talaga siya, babala niya sa grupo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Amara. Makinig ka lang at magtala ng notes, ayos ba? Bilang team leader, ako na ang bahala sa presentation. Nang pumasok si Maxwell sa silid, tila biglang bumigat at lumamig ang paligid. Matangkad, dominante ang tindig, at nakasuot ng kulay abong suit na lalo lamang nagdagdag sa kanyang otoridad. Hindi niya kailangang magtaas ng boses upang makuha ang atensyon ng lahat. Magsimula na tayo, payak niyang sabi. Naunang magsalita si John at may kumpiyansang ipinaliwanag sa pangunahing tagapamahala ang proyekto. Isang rebranding campaign para sa isang luxury resort chain. Sunod-sunod na lumitaw sa screen ang mga slide, charts, at mock-ups na maayos na inihanda. Tahimik lamang na nakinig si Maxwell, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Pagkatapos ay nagsimula ang mga tanong. Ano ang projected market penetration ninyo sa unang quarter? Tanong niya. Natigilan si John. Umaasa kaming nasa. Hindi iyan sagot. Patag ngunit matalim ang boses ni Maxwell. Napalunok si John. Inaayos pa namin ang... Inaayos pa? Bahagyang sumandal si Maxwell sa kanyang upuan, halatang hindi humanga. Kung hindi ninyo alam ang mga numero ninyo, Ginoong Prito, puro haka-haka lang ang inilalahad ninyo. Hindi ako nagbabayad para sa haka-haka. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miriam, assistant ni John. Ano ang demographic breakdown para sa pilot campaign? Nautal si Miriam sa pagsagot at lalo lamang lumala ang sitwasyon. Bahagyang kumibot ang panga ni Maxwell. Ilang segundo na lamang at handa na niyang pauwiin ang buong team nang may isa pang tinig na biglang nagsalita. Pwede ba akong magsalita? Mahina ang tinig, ngunit matatag. Napalingon si Maxwell. Si Amara iyon. Ang junior associate na halos walang imik simula nang sumali sa kumpanya. Nagulat si John. Amara. Ngunit nagpatuloy siya. Hindi lang market penetration ang basehan ng projection namin. Ang campaign na ito ay hindi ginawa para agad na sakupin ang buong merkado. Nakatuon ito sa estratehikong pagbabago ng imahe ng brand. Sa unang quarter, ang focus ay nasa piling demographic na may pinakamataas na posibilidad ng conversion. Kapag masyado naming pinalawak agad ang abot nito, mawawala ang exclusivity ng brand. Tahimik siyang pinagmasdan ni Maxwell habang magkasalikop ang mga daliri nito sa ilalim ng baba.
At naniniwala kang mas malaki ang kita sa exclusivity kaysa sa lawak ng abot. Tanong niya. Oo, diretsahang sagot ni Amara habang hindi iniiwas ang tingin. Dahil ang exclusivity ang lumilikha ng demand. At ang demand ang nagbibigay katwiran sa premium pricing. Hindi lang kwarto ang ibinebenta ng resort na ito. Imahe at estado sa buhay ang ibinebenta nito. Biglang natahimik ang buong silid. Bahagyang sumandal si Maxwell sa kanyang upuan, nananatiling mahirap basahin ang ekspresyon. Hindi garantiya ng status ang mataas na occupancy. Paano kung dahil sa exclusive strategy mo ay kalahati ng mga kwarto ang manatiling bakante? Hindi na tinag si Amara. Kung ganoon, ibig sabihin hindi namin nagawa ng maayos ang trabaho namin, kalmado niyang sagot. Gumagana lang ang exclusivity kapag sinabayan ng tamang mensahe. Hindi lang kami naghahanap ng mga bisita. Lumilikha kami ng aspiration. Mas handang magbayad ang mga tao para maging bahagi ng isang bagay na hindi nila madaling makuha. Bahagyang tumaas ang kilay ni Maxwell. Isang malaking sugal iyan. Ganoon din naman ang pagbaha ng brand sa merkado, mabilis niyang sagot. Ang isa, nagpapahina sa halaga ng brand. Ang isa naman, nagtataas dito. Aling panganib ang mas gugustuhin ninyo para sa isang luxury resort? Bahagyang kumibot ang panga ni Maxwell. Hindi siya sanay na kinokontra ng isang junior associate. Lalo na kung mahusay itong magsalita. Nervyosong naglinis ng lalamunan si John, pilit sinusubukang ibalik sa dating direksyon ang usapan, ngunit itinaas ni Maxwell ang isang kamay upang pigilan siya habang nananatili ang tingin kay Amara. At kung hindi ito gumana? Kung mabigo ang aspirational campaign mo na magdala ng resulta? Kung ganoon, mahinahon ngunit matatag na sagot ni Amara, ibig sabihin may bagay kaming hindi nakita. Babalikan namin iyon, aayusin at sisiguraduhing maitama. Sa loob ng ilang segundo, nanatili ang katahimikan sa silid. Napakurap si John, halatang sinusubukang iproseso kung paano nagawang harapin ng kanyang junior associate ang pangunahing tagapamahala ng walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Walang ngiti. Walang pagsimangot. Ngunit may mabilis na kislap na dumaan sa kanyang mga mata. Mabilis at mahirap unawain. Pagkatapos, bigla siyang tumayo. Ipagpatuloy ninyo ang pagrerepina ng campaign. Inaasahan ko ang updated deck bago maglunes. At sa isang iglap, naglakad siya palabas ng silid, iniwang tulala ang buong team. Malalim na napabuga ng hininga si John. Ano bang klase yon? Nanginginig ang mga kamay ni Amara sa ilalim ng mesa. Hindi niya alam kung nailigtas ba niya ang presentasyon. O tuluyan niyang nilagdaan ang sarili niyang kapahamakan. Ngunit si Maxwell Escudero. Wala itong ipinakitang reaksyon. Hindi man lang sa mukha. Nanatiling mahirap basahin ang ekspresyon nito at kasing lamig pa rin ang dati ang tono ng boses. Subalit habang palabas ito ng silid, may isang kaisipang naiwan sa isip niya. Isang tahimik na pag-amin na bihira niyang ibigay sa mga bagong empleyado. Hindi siya katulad ng iba. Pumasok si Maxwell sa kanyang opisina nang walang imik at dumiretso sa malawak na bintanang abot mula sahig hanggang kisame. Bumungad sa kanya ang sarili niyang refleksyon. Ang kalmado at hindi matinag na pangunahing tagapamahala. Ngunit taliwas doon ang laman ng isip niya. Ngayon lang ako nakakita ng junior associate na ganoon magsalita sa isang pangunahing tagapamahala. Kahit nga mga senior, hindi nangangahas, puna ni Bert habang inilalapag ang tablet sa mesa. Hindi sumagot si Maxwell. Medyo. Nakakairita rin, ano? Saad niya maya-maya, tila sarili lamang ang kinakausap. Bahagyang ikiniling ni Bert ang ulo. Kaya iniisip mo pa rin bang awa lang ang dahilan kung bakit siya natanggap? Muling nanaig ang katahimikan. Humanga ka sa kanya, hindi ba? Pangungulit ni Bert. Lumingon si Maxwell at binigyan siya ng malamig at sanay na tingin. Masyado pang maaga para sabihin iyan, Bert. Wala pa akong nakikitang konkretong resulta. Ngunit nang bumalik si Bert sa trabaho nito, hindi pa rin umalis si Maxwell sa tabi ng bintana. Nakakairita, sabi niya sa sarili. Iyon lang siya. Isang junior associate na matalas ang dila. Walang napapatunayan ang iisang presentasyon. At gayunman, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang tagpong iyon. Ang matatag nitong tinig.
Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya nang walang pag-aatubili. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Inaayos ni Maxwell ang manggas ng kanyang suit, pilit itinataboy ang mga kaisipang iyon. Hindi ito mahalaga. Hindi ako nadidistract sa mga empleyado. Lalo na hindi sa kanya. Ngunit ang refleksyon niya sa salamin ay tila hindi ganoon kakumbinsido sa mga salitang lumabas sa sarili niyang bibig. Iba ang pakiramdam ng ikalawang presentasyon. Lumipas ang 1 linggo at dumating ang Lunes na may kasamang bigat ng inaasahan. Muling nakaupo ang branding team sa executive boardroom habang nananatiling makapal ang tensyon sa paligid. Ilang araw nilang pinino ang bawat slide at bawat numero. Siniguro iyon ni John. Sa pagkakataong ito, wala nang puwang para sa pagkakamali. Mas matatag ang kilos ni John habang isa-isang ipinapakita ang mga slide. Mas buo rin ang kumpiyansa sa kanyang boses kaysa noong nakaraan. Ang bawat numero, chart, at projection ay inayos ayon mismo sa hinihingi ni Maxwell. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na nakaupo si Maxwell, magkasalikop ang mga kamay habang nakatuon ang hindi mabasang tingin sa screen. Hindi siya tumatango. Hindi rin siya sumisimangot. Nakikinig lamang siya. At kahit papaano, iyon ang lalong nagpapabigat sa pakiramdam ng lahat. Nang lumitaw ang huling slide, minsang tumango si Maxwell. Isang pambihirang kilos ng pag-apruba. Mas maayos, payak niyang sabi. Sa wakas, hindi ko na kailangang pagdudahan kung naiintindihan ninyo ang merkadong sinusubukan ninyong bentahan. Bahagyang nakahinga ng maluwag si John. Maraming salamat po, sir. Ngunit hindi pa tapos si Maxwell. Marahan niyang ibinaba ang hawak na panulat. Ngayon, sabi niya, pag-usapan naman natin ang creative direction. Paano ninyo ito balak gawing isang tunay na campaign? Bahagyang umayos ng upo si John bago nagsalita. May dinidevelop kaming konsepto. Ang tawag dito ay Escape Ordinary. Ang layunin nito ay iposisyon ang resort bilang isang santuwaryo mula sa karaniwang buhay. Magkakaroon ang ads ng malalawak at cinematic na kuha ng resort. Mga infinity pool, pribadong villa, fine dining. Nasasabayan ng narrative voice-over na mag-aanyaya sa mga tao na iwan pansamantala ang gulo ng pang-araw-araw na buhay. Hindi man lamang nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Kaya, makikinis na vacation shots na may tagline. Malamig niyang sabi, iyan na ang malaking ideya ninyo. Nag-atubili si John. Mas malalim pa roon ang. Dahil sa ngayon, para lang iyang ordinaryong travel commercial, putol ni Maxwell, maikli at matalim ang tono. Kaya kong makahanap ng 12 ng ganyan sa YouTube sa loob ng 10 minuto. Ano ang magpapatingkad dito bilang atin? Ano ang dahilan para hindi ito basta malimutan? Bahagyang bumuka ang bibig ni John, ngunit walang lumabas na salita. Dahan-dahang inilibot ni Maxwell ang tingin sa buong silid. Kaninong ideya ito? Nabalot ng katahimikan ang boardroom. Humigpit ang panga ni John, ngunit bago pa siya makapagsalita, bahagyang nagtaas ng kamay si Amara. Akin po ang ideya, sabi niya, matatag ang tinig. Dumiretso kay Amara ang tingin ni Maxwell. Siyempre naman, mahina niyang sambit. Taglay ng boses niya ang pamilyar na talim na kayang sumugat nang hindi kinakailangang magtaas ng tono. Ginang Cruz, maaaring kahanga-hanga ang konseptong ito para sa isang first-year marketing student, pero malayong-malayo pa ito sa pamantayan ng venture and corporation. Hindi kami gumagawa ng basta maganda lang tingnan dito. Gumagawa kami ng may impact. Nararamdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang lieg, ngunit mas lalo niyang itinuwid ang likod. May paggalang pong sinasabi, sir, pero higit pa ito sa pagiging maganda, sagot niya. Aspirational ang konsepto nito. Hindi lang lugar ang ibinebenta namin kundi isang pakiramdam. Isang pagtakas na hinahangad ng mga tao, pero iniisip nilang hindi nila kayang maabot. Ang layunin nito ay lumikha ng pagnanasa, hindi lang awareness. Bahagyang ikiniling ni Maxwell ang ulo, tila naaaliw. Hindi pagnanasa ang nagbebenta ng mga kwarto. Estratehiya, malamig niyang tugon. At sa ngayon, wala akong nakikitang estratehiya. Ang naririnig ko lang ay mga katagang pwede mong mabasa sa kahit anong lifestyle blog. Hindi mapakali si John sa tabi nila. Sir, ang ibig sabihin ni Amara.
Hindi ko kailangan ng tagapagsalin, Ginoong Prito, matalim na putol ni Maxwell habang nananatiling nakatitig kay Amara. Kung ipagtatanggol mo ang isang ideya sa silid na ito, Ginang Cruz, mas pagbutihin mo kaysa sa mga malalabong pilosopiya. Mariing ikinuyom ni Amara ang kanyang mga kamay sa kandungan upang pigilan ang panginginig ng mga ito. Hindi po malabo, sagot niya. Ang estratehiya ay matinding pagtimo sa damdamin. Hindi laging maingay o marangya ang exclusivity. Minsan, tahimik ito. Sadya. Gusto naming maramdaman ng manonood na hindi para sa lahat ang resort na ito. Para lamang ito sa mga taong may lakas ng loob na tumakas sa karaniwan. At ang framing na iyon ay hindi lang umaakit ng mga bisita. Inaakit nito ang tamang klase ng bisita. Bahagyang yumuko si Maxwell, inilapat ang mga siko sa mesa habang lalong tumalim ang tingin. Kaya ang napakagaling mong plano ay sadyang itaboy ang malaking bahagi ng merkado sa pag-asang mas malaki ang babayaran ng matitira para lang maramdamang espesyal sila. Opo sir, mabilis na sagot ni Amara bago pa niya mapigilan ang sarili. Dahil iyan mismo ang ibinebenta ng luxury. Hindi convenience. Hindi affordability. Kundi status. Hinayaan ni Maxwell na manatili ang katahimikan. Hindi pa rin mabasa ang kanyang mukha, bagaman bahagyang kumibot ang kalamnan sa kanyang panga. Mapanganib na paniniwala iyan para sa isang taong may ganyang antas ng karanasan. At gayon paman, sagot ni Amara nang hindi natinag ang boses, iyan din ang paniniwalang bumuo sa bawat pangunahing luxury brand sa merkado. Hindi ka nagbebenta sa lahat ng tao. Nagbebenta ka sa ilan. At pinapangarap ng lahat ng iba pa na sana kabilang sila sa ilang iyon. Hindi inaalis ni Maxwell ang tingin sa kanya. At paano kung magpasya ang ilan mong iyon na hindi pala sulit ang lahat ng ito? Paano kung ang exclusivity na ipinagmamalaki mo ay mauwi lang sa paglayo nila? Ano nang mangyayari pagkatapos? Mag-adjust kami, agad na sagot ni Amara ng walang pag-aalinlangan. Pag-aaralan namin ang magiging tugon nila at magpipivot kung kinakailangan. Hindi po permanente o iisa lang ang anyo ng luxury, Ginoong Escudero. Nagbabago ito ayon sa pananaw ng mga tao. Kaya kailangang maramdaman ng campaign na maingat itong ginawa para sa kanila, hindi parang karaniwang template lang. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Maxwell. Hindi iyon ngiti. Mas kahawig ng pagpipigil ng pagkainis. Para mong sinasabing napakadali lang ng pagtatailor, malamig niyang tugon. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gastos sa muling pagpuposisyon ng isang campaign kapag pumalya ang sugal mo? Ang oras? Ang resources? O basta na lang tayong naghahagis ng mga salitang maganda pakinggan sa isang pitch? Pilit sanang sumingit si John. Sir, kung maaari lang po. Ngunit muli siyang pinutol ni Maxwell, malamig ngunit matalim ang tono. Kung ikaw ang namumuno sa team na ito, Ginoong Prito, inaasahan kong ikaw ang mangunguna sa diskusyong ito. Hindi ang junior mo. Parang dumadagundong ang tibok ng puso ni Amara sa kanyang mga tainga, ngunit nanatiling pantay ang kanyang boses. May paggalang ko pong sinasabi, Ginoong Escudero, hindi ako nagsasalita ng lampas sa hangganan. Nagtanong po kayo. Sinagot ko lamang. Hindi ito basta sugal lang. Isa itong kalkuladong panganib. Sinusuportahan ng datos ang sikolohiya sa likod nito. Lumilikha ng demand ang scarcity, lalo na sa isang merkadong puna ng magkakatulad na alok. Hindi ang layunin namin na maibenta ang bawat kwarto. Ang layunin ay gawing tila mahirap makuha ang bawat isa. Hanggang sa maramdaman ng tamang kliyente na kailangan nila iyon. Bahagyang sumandal si Maxwell at itinupi ang mga braso habang nananatiling nakapako ang tingin kay Amara. Kalkulado, ulit niya. Magandang salita iyan. Pero nasaan ang patunay na maghahatid ng resulta ang kalkulasyon mo? May projections ka ba? Mga numero? O puro instinct lang ito ng isang taong 7 taon na wala sa industriyang ito? Tumama ang patutsada, ngunit hindi na tinag si Amara. Nasa updated deck po ang projections. Page 23, kalmado niyang sagot. At hindi ibig sabihin na nawalan ako ng trabaho sa loob ng 7 taon ay wala na akong pag-unawa sa merkado. Sa totoo lang, mas nagkaroon pa ako ng pananaw kung paano ito nagbago. Kung ano ang hinahanap ng mga kliyente ngayon. Hindi lang kung ano ang dating epektibo. Isa-isang binuklat ni Maxwell ang deck nang hindi inaalis ang tingin sa kanya,
na para bang sinusubok nito kung hanggang saan ang kaya niyang panindigan. Pananaw ulit niya. Sabihin mo nga sa akin, Ginang Cruz, ano ang dahilan para isipin mong ang pananaw mo ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar na advertising spend? Dahil hindi ko ito tinitingnan bilang isang executive na gustong magpasikat sa board, sagot ni Amara, mas matatag na ngayon ang tono. Tinitingnan ko ito bilang mismong kliyenteng sinusubukan ninyong abutin. At sa ngayon, masyadong ibinebenta ng luxury hospitality ang ingay habang kulang naman sa kahulugan. Binabago iyon ng campaign na ito. Biglang nabalot ng matinding katahimikan ang silid. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang lahat. Maging si John ay mukhang gustong magtago sa ilalim ng mesa. Nakatitig siya kay Amara na para bang hindi niya malaman kung inililigtas ba nito ang pulong. O tuluyan ng winawasak ang sariling karera. Mariing nagdikit ang mga labi ni Maxwell habang tila binabaon ng tingin si Amara. Naroon na iyon. Ang sandaling maaaring tuluyan niyang durugin ang argumento nito. O tahimik na amining may punto ito. Matagal siyang nakatitig kay Amara, nananatiling imposibleng basahin ang ekspresyon. Pagkatapos, nang walang anumang salita, tumayo si Maxwell, tinipon ang kanyang mga papel, at naglakad palabas ng silid. Sumunod si Bert makalipas ang ilang hakbang. Bago tuluyang isara ang pinto, sumulyap muna siya kay Amara. Mabilis na ngisi, at isang halos hindi mapansing thumbs up. Pagkatapos ay nawala rin siya, kasabay ng marahang pag-click ng pagsara ng pinto. Nanginginig na napabuga ng hininga si John. Ano bang mayroon sa iyo at parang hilig mong galitin siya? Hindi sumagot si Amara. Mahigpit niyang pinagdurugtong ang mga kamay sa kanyang kandungan hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Habang nasa biyahe patungo sa susunod nilang lunch meeting, nakaupo si Bert sa harapang passenger seat at bahagyang lumingon kay Maxwell na nasa likuran. Ang tahimik mo simula pa kaninang meeting, puna ni Bert habang nagtataas ng kilay. Hindi sumagot si Maxwell. Nakatutok lamang ang tingin niya sa labas ng bintana, nananatiling mahirap basahin ang ekspresyon. Ngumisi si Bert. Humanga ka sa kanya, hindi ba? Kanino? Malamig na tanong ni Maxwell na tila walang ideya sa tinutukoy nito. Kay Ginang Cruz, walang pag-aalinlang ang sagot ni Bert. Matalas siya, Maxwell. Malinis bawat sagot, walang pag-aalinlangan. Parang ipinanganak siya para sa creative department ng Venture and Corporation. Bahagyang kumibot ang panga ni Maxwell. Hindi ako naaapektuhan ng mga salitang nasa papel, maikli niyang tugon. Pero hindi lang naman salita iyon. Iyong paraan ng pagsasalita niya. Parang palagi siyang 5 hakbang na nauuna mag-isip. Tumigil ka pa ngang magsalita noong. Personal assistant ka na ba niya ngayon, Ginoong Wenceslao? Matalim na putol ni Maxwell. Si Ginang Cruz ba ang nagpapasahod sa iyo, o ako? Ngunit mumiti lamang si Bert, hindi man lang natinag, sa kamuling humarap sa windshield. Isinandig ni Maxwell ang ulo sa upuan at hinayaang malunod sa katahimikan ang walang tigil na daldal ni Bert. Humanga. Iyon ba talaga? Hindi. Padalos-dalos lang siya. Iyon lang. Padalos-dalos. At nakakairitang sobra ang tiwala sa sarili. Isang junior associate na hindi marunong manahimik. At gayunman, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang lahat. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Kung paano ito hindi natinag kahit pilitin niya. Kung paano hindi bumigay ang mga sagot nito kahit nasa ilalim ng matinding pressure. Marahang nagbuga ng hininga si Maxwell habang marahang tinatapik ng kanyang mga daliri ang tuhod. Hindi ito mahalaga. Isa lang siyang associate. Isang presentasyon lang iyon. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa lungsod na mabilis na dumaraan sa labas ng bintana, pilit inililihis ang isip. Hindi ako nadidistract sa mga empleyado. Lalo na hindi sa kanya. Ngunit ang refleksyon niya sa salamin ay tila hindi kasing kumbinsido ng mga pilit niyang iniisip. Noong gabing iyon ng Biyernes, dumaan si Miranda sa apartment ni Amara. 2 linggo pa lamang mula nang tuluyan siyang makabalik sa sarili niyang tirahan, matapos niyang matiyak na kaya nang mamuhay muli ni Amara ng mag-isa. Ngunit paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya, lalo na tuwing Biyernes. Ang mga gabing dati pinakaayaw harapin ni Amara.
Hinubad ni Miranda ang kanyang mataas na takong sa may pintuan at pabagsak na naupo sa sopa na para bang sarili niya ang lugar. Kumusta ang trabaho? Tanong niya. Nakakulot si Amara sa armchair, balot ng kumot kahit hindi naman malamig ang panahon. Ayos lang naman. Maikli niyang sagot. Talagang ayos lang. Taas kilay na tanong ni Miranda. Nag-atubili si Amara bago nagsalita. Gusto ko naman ang trabaho ko, pag-amin niya. Nakislot ang mga mata ni Miranda. Hindi iyan ang tinanong ko. Ano ba talaga ang problema? Napayuko si Amara at pinaglaruan ng mga daliri niya ang himulmol sa gilid ng kumot. Tungkol ito sa punong tagapagpaganap namin. Kay Ginoong Escudero. Ano naman tungkol sa kanya? Napabuntong hininga siya. Sa tuwing may bagong proyekto, kailangan muna namin itong i-present sa kanya. Paulit-ulit. Sisirain niya ang buong plano, ipapagawa ulit tapos sisirain na naman. At kapag saka lamang siya nasiyahan, doon pa lang namin pwedeng iharap sa kliyente. Bahagyang ikiniling ni Miranda ang ulo. Hindi ba normal naman iyon? Punong tagapagpaganap siya. Siyempre gusto niyang kontrolado niya ang lahat. Pangalan niya ang nakataya roon. Alam ko. Naiintindihan ko naman iyon, mabilis na sagot ni Amara. Pero hindi mo naiintindihan. Kapag nagtatanong siya at sinagot mo naman ng maayos, parang hindi pa rin sapat para sa kanya. Para bang naghihintay lang siyang magkamali ka. Napakahirap niyang pasayahin. Tahimik siyang minasdan ni Miranda sandali. Ibig mong sabihin, sobra siyang perpeksyonista. Hindi agad na umiling si Amara. Mayabang siya. Ayaw niyang may ibang mas matalino kaysa sa kanya sa loob ng silid. Ramdam ko iyon. Hindi niya ako gusto. Sumandal si Miranda sa upuan at pinag-cruise ang kanyang mga binti. O baka naman, sabi niya, mas malaki lang ang inaasahan niya sa'yo dahil alam niyang mas kaya mong gawin. Napatawa si Amara ng walang bahid ng tuwa. Napakabait naman ang tingin mo roon. Sa tingin ko, hindi niya lang talaga ako gusto. Kung makatingin siya sa akin, parang wala akong lugar doon. Kung ganoon, patunayan mong mali siya. Payak ngunit matatag na sagot ni Miranda. Napatingala si Amara, halatang nagulat sa direktahan nitong pananalita. Napangiti ng bahagya si Miranda. Matalino ka. At mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Mas malalaking pagsubok na ang nalagpasan mo kaysa sa isang mayabang na punong tagapagpaganap na akala mo'y umiikot ang mundo sa kanya. Iparamdam mo sa kanya ang pagkakamaling minamaliit kanya. Bahagyang umangat ang sulok ng mga labi ni Amara. Ngunit hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Napansin ni Miranda ang bakas ng pag-aalinlangan na nananatili roon kaya agad niyang binago ang usapan. May therapy ka bukas ng umaga, hindi ba? Tumango si Amara. Oo, tuwing Sabado ng umaga. Sa tingin ko, nakakatulong naman. Sandali siyang natigilan habang naninikip ang kanyang lalamunan. Umaasa akong makakatulong iyon para mabawi ko ulit ang kustodiya kay Lucas. Mababawi mo siya, katiyakang sabi ni Miranda habang marahang hinihimas ang kanyang balikat. Napilitan si Amara na lumunok ng mariin. Makikita ko siya bukas ng hapon. Diyos ko, miss na miss ko na siya. Ayaw na ayaw ko sa supervised visits. Naiinis akong kailangan kong umupo roon habang may nakatingin sa bawat yakap ko sa sarili kong anak, na para bang isa akong estrangherong kailangang patunayan munang mapagkakatiwalaan. Lumambot ang tinig ni Miranda. Kailangan mong manatiling matatag. Para kay Lucas. Mabilis na kumurap si Amara, pilit pinipigilan ang pagtulo ng luha. Salamat, Miranda. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko kung wala ka. Ang sarili kong pamilya. Tinalikuran na ako. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Yumuko si Miranda at mariing niyakap siya. Huwag kang umiyak. Hindi ka nag-iisa, Amara. Nandito ako para sa'yo. Lagi. Nanatili silang ganoon ng ilang sandali, nakasandal si Amara sa nag-iisang taong nagbibigay pa rin sa kanya ng katahimikan at kapanatagan. Nagsimula ang umagang iyon sa therapy. Isa na namang oras sa malumanay na nailaw ang opisina ni Dr. Panaligan, habang isa-isa nilang hinaharap ang mga damdaming hindi pa kayang bigkasin ni Amara kahit kanino. Umalis siyang namamaga ang mga mata at maihawak na kwadernong puno ng mga paraan kung paano haharapin ang sarili niyang emosyon,
Ngunit wala pa ring tunay na ginhawang nararamdaman. Pagsapit ng hapon, hindi mapakali si Amara. Maya't maya niyang tinitingnan ang orasan hanggang sa wakas ay dumating din ang oras na hinihintay niya. Sa mismong sandaling makita siya ni Lucas sa visitation room, agad itong tumakbo palapit sa kanya, sumisipol ang maliliit nitong sapatos sa makintab na sahig. "Mommy!" Mabilis na lumuhod si Amara upang saluhin siya, niyayakap ng mahigpit na para bang kaya niyang pigilan itong mawala muli sa kanyang mga bisig. Ibinaon niya ang mukha sa buhok ng bata, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng shampoo nito, at sa maikling sandaling iyon, tila muling naging maayos ang mundo. "Mommy, miss na miss kita," mahinang sabi ni Lucas, halos hindi marinig habang nakasubsob sa dibdib niya. "Miss na miss din kita, anak," pabulong niyang tugon habang hinahalikan ang ulo nito. Sobra-sobra. Bahagyang lumayo si Lucas upang tingalain siya gamit ang malalaki at puno ng pag-asang mga mata. "Kailan ako uwi?" Parang biglang bumigat ang dibdib ni Amara. Pinilit niyang ngumiti habang marahang inaayos ang buhok ng bata. Malapit na, mahina niyang pagsisinungaling. Ginagawa ni Mommy ang lahat. Pinaglaruan ni Lucas ang manggas ng kanyang damit, pinipilipit ng maliliit nitong daliri ang tela. "Mommy, lagi akong inilalabas ni Daddy kasama ang isang babae. Ginang Judy Ann daw ang pangalan niya. Sabi ni Daddy, magiging pamilya na namin siya. Pero, ayoko sa kanya." Parang isang malakas na suntok ang tumama kay Amara sa narinig. "Sige ng Judy Ann. Pamilya." Pinilit niyang manatiling kalmado ang kanyang tinig kahit tila sumisigaw ang bawat ugat sa kanyang katawan. "Talaga? Bakit ayaw mo sa kanya?" Napakibit balikat si Lucas. Masyado siyang madaldal. Tapos lagi niyang yayakap si Daddy. Napasimangot ito. "Ayoko noon." Kinagat ni Amara ang loob ng kanyang pisngi hanggang malasahan niya ang dugo. Si Ethan. Napakabilis na nitong magdala ng ibang babae sa paligid ni Lucas. Ipinapakilala pa na para bang mailugar na agad ito sa buhay nila. "Salamat sa pagsabi sa akin, baby," malumanay niyang sabi bago marahang halikan ang sentido ng anak. Ngunit sa natitirang oras ng kanilang pagkikita, magulong-magulo na ang isip ni Amara. Pinilit niyang umiti para kay Lucas, nilaro ang mga paborito nitong laro at nagtanong tungkol sa paaralan nito. Ngunit sa kaloob-looban niya, unti-unting nadudurog ang kanyang puso. Nang matapos ang session at kailangan na niyang ibalik si Lucas sa social worker, nagawa pa rin niyang magpakatatag. Kumaway siya habang nakangiti hanggang sa tuluyang magsara ang pinto. At nang mag-isa na siya sa loob ng sasakyan, doon lamang siya tuluyang bumigay. Isinandig niya ang noo sa manibela habang tahimik na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili na nakausad na siya. Na unti-unti na niyang binubuo muli ang sarili niyang buhay. Ngunit nang marinig niya ang mga salitang iyon mula kay Lucas, na may iba ng babae si Ethan, na may bagong taong unti-unting pumapalit sa lugar na dati para lamang sa kanya. Parang muli siyang pinagpira-piraso sa paraang hindi niya inaasahan. Marahil ay hindi pa talaga siya nakakausad. Marahil may bahagi pa rin ng puso niya ang nananatili sa dati nilang buhay, naghihintay pa ring lilingon si Ethan at muling uwi sa kanya. Hindi na sana dapat ganito kasakit. Hindi na sana ganito kabigat ang pakiramdam. Para bang tuluyan na siyang nabura. Pinalitan. Kinalimutan. May ibang inilagay sa dating lugar niya. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na wala ka na ito ang pinili mo. Ngunit may mga gabi pa rin na naiisip kong babalik ka. Papasok sa pintuang iyon gaya ng dati. Titingin sa akin na para bang akin ka pa rin. Gusto kitang kamuhian. Pero ang nagagawa ko lamang ay maghintay. Maghintay sa isang lalaking hindi na muling uwi. Marahil isa akong hangal. Ngunit marahil, ganoon talaga ang pag-ibig. Ginagawa nitong hangal tayong lahat. Judy Ann. Pamilya. Paulit-ulit na umalingaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip na tila isang malupit na biro. Ayaw niya ng bagong pamilya. Ang gusto niya lamang ay maibalik ang dati niyang pamilya. Sa susunod na kabanata, pilit haharapin ni Amara ang sakit ng posibilidad na tuluyan na siyang mapalitan sa buhay ni Ethan at ni Lucas, habang lalo namang umiigting ang tensyon sa pagitan nila ni Ginoong Escudero sa trabaho.
Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalugmok, may isang hindi inaasahang pangyayari na muling yayanig sa puso niyang pilit ng bumabangon. Kaya abangan natin,